everybody, it's me again, Pinay Girl, and welcome back to my YouTube channel. Today's video guys, as you can see, nandito na ako sa bus terminal, no? Kasi sumakay ako ng bus today papunta ng trabaho. Naghihintay muna ako mga 10 minutes bago papasok sa work. Marami po kasi talagang nagtatanong kung ano nga ba daw ang trabaho ko dito sa Amerika. Nagtatrabaho po ako sa Paraiso Filipino Restaurant. Ang amo ko ay pareho silang Pilipino. Ito na, nagmamadali na ako. Baka malik na si Pinay Girl. Lalakarin ko na lang po. Mga 3 minutes away na lang. So, hindi malayo. Work na po tayo guys. Dito ako laging tumatawid galing sa bus. So makikita nyo na po kung saan ako nagtatrabaho dyan po. Paraiso Filipino Restaurant. So yeah, kailangan kong tumawid dito. Ito ang buhay sa Amerika, kailangan magtrabaho. Kung hindi ka marunong mag-drive, kailangan mong sumakay ng bus. Yun. Okay guys, patawid na ako. Ito po ang aming restaurant. Yan. Paraiso Filipino Food. Halos Pilipino lahat kumakain dito. Yan. Pasok ako dito. Sa workplace ni Pinay Girl. Open na. Guys. Wala pang tao kasi hindi pa open. Mga 11 pa kami mag-open. Ngayon, pasok ako ng 10 AM para mag-prepare ng pagkain. Nandito na ako sa work. Ready na po. Cada día es mi canción, soy mi fuerza, mi razón. No necesito aprobación, mi sonrisa es mi revolución. Cada paso vibra con pasión, mi futuro en mis manos, libre y feliz, vivo para mí. El mundo brilla cuando creo en mí. Amo mi vida, puedo decidir. La esperanza nunca va a morir. En mi andar, mi destino puedo dibujar. No hay barreras, solo soñar. Mi presente sabe brillar. No busco reglas ni perdón. Sigo el ritmo de mi corazón. Break time muna ako guys. Mag-relax muna ako saglit. Kasi napakainit ko sa kusina. Kaya mga 15 minutes lang naman yung break time namin. Maya-maya uuwi na po kami. Yes, kasi nga para makapag-relax na din ako sa bahay. So dito ako laging nakatambay pag break time. Mga 5 minutes na lang babalik na ako sa aking work. So yun nga ang aking trabaho. Dito ako sa kusina, assistant, tang-iihaw, all around na po siya. Kasi marami pa rin talaga nagtatanong kung madali nga ba ang trabaho ko dito. Hindi naman as in madali talaga. Siyempre, kailangan mo matutunan din talaga ang mga gawain sa kusina. Hindi naman pwede yung hindi ka din marunong yung mga orders. Kailangan mo din matutunan. Kung walang customer, ang gagawin mo ay mag-iihaw, mag-prepare ng mga kailangan i-prepare para naman bukas.
Yun po ang ginagawa. Minsan kapag walang dishwasher, ikaw po ang naghuhugas. So, ganun po, tulong-tulong po kami dito sa kusina. Hindi pwede na ikaw lang lahat gumagawa. So, lahat nagtutulungan. Nagtatanong din sila magkano nga ba ang sahod bilang isang kitchen helper. Nakadepende po kung saang estate kayo. Ako dito sa Washington, no? Kapag 8 hours ka naman, everyday, malaki-laki ang sisweldo mo, pero depende pa rin kasi mayroon mga tax deduction, so hindi mo yan makukuha lahat. So, katulad ko, 8 hours ako, pero hindi araw-araw ako pumapasok dito. So, depende din po ang sahod sa kung gaano karami ang oras na trabaho mo. Tatanong talaga sila kung malaki ang kita din sa Amerika. Malaki naman talagang kita kapag masipag at hindi ka tamad at hindi ka ma-artist. So yun po, kapag ma-discarte ka talaga, kikita ka. Ang problema nga lang, mataas talaga ang cost of living dito. Hindi po talaga mura. So yung sahod mo na kinita ay mapupunta lang talaga sa cost of living, lalo na pag meron ka pang mga sinusuportahan, responsibility mo. Halos yung iba ay wala na. Yung iba naman nakakapag-ipon, yung iba hindi kasi nga mas inuuna yung mga priorities sa pamilya. Minsan yung sarili natin na kakalimutan na natin, no? Nagtatrabaho tayo, parang wala tayong naipon kasi nga mas inuna natin yung pangangailangan ng pamilya. Babalik muna ako sa aking trabaho. Basta ang kinikita ko po dito ay nasa 120,000 round of 150k, pero may mga tax deduction pa po yan. Hindi po yun talaga na buo talaga as in, kasi kailangan tayo magbayad sa government. Yun, may deduction na po yan, automatic. Pero kahit naman may natira, meron pa rin tayong mga responsibility sa buhay, guys. So yun lamang, balik muna ako sa work. Camino solo bajo el sol, sin cadenas, sin control. Cada día es mi canción, soy mi fuerza, mi razón. No necesito aprobación, mi sonrisa es mi revolución. Hello guys, pa-out na po ako. Nandito na yung husband ko, sinundo na ako. Kaka-out ko lang from work. Sobrang haggard ang mukha ko, guys. Huwag niyo na lang pansinin. Hey! Hi, salamat. Time check is already 6 p.m. na po. Yun po ang oras ng aking out sa trabaho. Ngayon, pauwi na kami ni Habi para makapag-relax na din ako, no? Yun, nakita niyo na nga ang aking trabaho bilang isang kitchen helper dito sa Paraiso Filipino Restaurant, guys. So, yun lang po ang aking maipabahagi sa inyo. Ang buhay ko dito, no? Bilang nagtatrabaho sa Amerika. Yun, nakakapagod man pero kailangan magtrabaho talaga, no? Para din makatulong at sa future din namin ng aking husband. Dito sa abroad, kailangan talaga natin lumaban araw-araw, no? Kung magkakasakit talaga tayo ay mahirap kasi malayo tayo sa pamilya. Ang kasama lang natin, kundi yung husband natin, or yung iba, meron naman silang pamilya dito, yung iba talaga na wala. Syempre, husband lang talagang kasama. Ingatan din natin talaga ang ating sarili na hindi tayo magkakasakit. Kung walang trabaho ay magpahinga. Yun lang po ang aking mindset araw-araw dito sa Amerika, no? Kasi sobrang nakakalungkot talaga ang buhay kapag ikaw ay nagkasakit, malayo ka sa pamilya. So, maging balance lang talaga ang buhay mo, no? Alagaan din natin yung sarili natin. Yun. Yan po ang katotohanan at reality ng buhay sa Amerika. Trabaho, uwi, ganun talaga. Kung may day off, yun, magkakabanding kami ng aking husband. Masaya na po ako. As long as na nabuhay kami, makakain kami, at makatulong. Yun lang po talaga ang aking
buhay sa ngayon. Hindi naman na nandito na sa Amerika ay mayaman na agad. Hindi po yung totoo. Kasi nga lahat ng tao dito nagtatrabaho lang para din kumita at makatulong sa pamilya. Dito sa USA guys, iba-iba po ng rate every state po kasi maraming state po dito sa USA, nakadepende po ang wages nyo sa state kung saan kayo. Dito naman sa Washington ay mataas naman yung rate pero mataas din talaga ang cost of living. Yung iba naman ay mababa ang cost of living, mababa din ang kanilang rate. Parang balance lang talaga. Pero sa diskarte pa rin talaga yan. Kahit mataas naman yung rate or mababa, kapag hindi ka madiskarte or tatamad-tamad ka, hindi ka kikita talaga, no? Dito sa abroad, kailangan mo talagang magsumipag, lumaban sa buhay para sa pangarap. Kaya pauwi na kami ng aking husband. 6 p.m. na pero maliwanag pa sa labas, 'di ba? Oh, may taga-sundo si Pinegar. Pero pag papunta ako ng work, nagbabas lang ako. Kapag uuwi, sinusundo na pa ako ng aking husband, guys. Kasi nga, nakauwi na siya galing work. Kasi mga 4 p.m. or 3 p.m. nakauwi na siya. Mag-out ng 6 p.m. Kaya may taga-sundo ako. Pauwi na kami ni Javi. And thank you for watching me, Pinay Girl. And see you next time again sa susunod ko na vlog. Everybody, thank you!